sa lahat ng aking mga kamanggagawa, sa mga kapatid sa Paisawan, sa mga kapatid na nasa Canada, no? Sa Hawaii, sa Dubai, sa lahat ng mga senior citizens, mga manonood sa YouTube channel na ito, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, pwede ba nating purihin ang Panginoon, no? Bayaan niyo na basahin ko po muna yung liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, no? Sa Kabanatang 1 mula 8 hanggang 16, no? Sabi rito, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang hintil. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. No? Una sa Hudyo, gayon din sa mga Grego. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, salamat sa isang bagong araw na ipinagkaloob mo po sa amin. Patnibayan mo po ang iyong abang lingkod ng buong karunungan at ng buong katapatan. Tulungan mo po akong mamuhay ayon sa iyong banal na kalooban, O Diyos, at naway mapuno ng kagalakan, kapayapaan at pag-ibig ang templong ito sa silong ng iyong banal na presensya. Sumainyo nawa ang biyaya sa buong araw na ito at sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Purihin natin muli ang Panginoon. Very uncomfortable po yung init, no? Alam natin, ano? Kaya maganda na meron tayong dalang pamaypay. Minsan di kaya ng ventilador. Ganun din, maganda rin magdala ng inumin na tubig, no? Kahit paano maibsan yung ating pagkauhaw, no? So maraming mga kasabihan o kawikaan sa mundo, alam ba niyo yun? Ang dami-dami, no? Sino po sa inyo nakakaalala ng mga kasabihang ito? Kagaya ng time is gold, no? Better late than never. Practice makes perfect. Honesty is the best policy, no? What you eat is what you are. Don't judge a book by its cover. Action speaks louder than words. Birds of the same feather flocks together. No, ha? Napakarami po ng iba-iba pang mga kasabihan sa mundo. No? May isang kasabihan na maaaring hindi pa ninyo narinig. No? Narinig ko po ang kasabihang ito, honestly, noong bata pa ako. No? Pero hindi siya masyado naging popular. No? Nasa grade school ako noon. Ewan ko kung narinig na po yung kasabihang, you are worth your salt. Siguro hindi, ano? So, binalikan ko kung saan nagmula ang kasabihang ito. No? Siyempre, binabalikan ko, sabi ko, saan kaya nagmula ito? No? Ni-research ko po ito at nakakuha ko ng ilang impormasyon na gusto ko namang i-share sa inyo ngayong umaga. No? Naniniwala ako na magiging kawili-wili ang impormasyong ito at makapagbibigay ng karagdagang kaalaman
sa inyong lahat. No? Lumalabas na ang kasabihang, you are worth your salt, alam ba nyo, ay nagmula sa sinaunang Roma na lubos na nagpapahalaga sa asin. No? Nagsimula ito bago dumating ang taong 900 BC. No? Noong panahong yon, ang tawag sa sweldo ng mga sundalong Romano ay salarium. Narinig niyo na ba yun? Salarium. No? Ang salitang salarium ay galing po sa salitang Latin na ang kahulugan ay sweldo. No? Sa mga nakalipas na taon, ang salitang salarium ay pinaiksi sa wikang Ingles at tinawag itong salary or sweldo. No? Ang sweldong tinatanggap ng sundalong Romano noong time na yon, believe it or not, ay asin po. Hindi po barya, hindi po pera. Asin ang tinatanggap nilang sweldo. No? In essence, no, kapag sinabi mo sa tao na you are worth your salt, ang ibig lang po sabihin to, karapat-dapat ka sa sweldong tinatanggap mo. Yung mga nagwo-work diyan, no, di ba? Karapat-dapat ba kayo sa sinisweldo ninyo? No? Ang asin kasi ay mahalaga at mabuti po sa kalusugan ng tao at mahirap hanapin ang kalakal na ito noong panahon na iyon. Mahirap po. No? Ang tawag dito ay sodium chloride na mas kilala ngayon sa tawag na asin. Okay? Noong panahon ni Jesus, dahil wala pa po mga refrigerator, ang karne at gulay ay nilalagyan ng asin para ma-preserve. No? Napakahalaga ng asin sa buhay ng mga tao noon. Kung walang asin kasi, masisira yung karne at gulay. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit mahalaga ang kalakal na ito. No? Ginamit din ang asin bilang medium of exchange o pambayad sa anumang kalakal na binibili. No? Halimbawa, pumunta ka sa palengke at gusto mong bumili ng patatas, asin ang ipambabayad mo. Parang barter. No, ha? Ganon din yun. Isang human resource manager ang nagsabi sa kanyang supervisor na wala siyang makuhang bagong administrative assistant dahil wala siyang na-interview yung sino mang worth their salt. No? Kasabihan kasi yun eh. O sa madaling salita, wala siyang napiling karapat-dapat sa sweldong tatanggapin ng tao. So, ang praise na you are worth your salt ay isa pong idiomatic expression na kailangan maging karapat-dapat ang tao sa kanyang tinatanggap na sweldo. No? Sa aking pagre-research, karagdagang pagre-research, na-discover ko rin na marami sa mga references ng salitang asin ay ginamit para ipakita ang kabutihan ng isang bagay, anuman o sinuman. Ang kasabihang tulad ng asin ng sangkatauhan ay napaka-popular sa Biblia. Katunayan, sa kanyang sermon sa bundok, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mateo 5:13, sabi niya, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Ang saklap, ano? Sa matandang tipan, ang asawa po ni Lot ay literal na naging asin. Sa dami ng mga references no, tungkol sa asin, masasabi natin na ang asin ay maaaring gamiting paglalarawan sa mga bagay na positibo o negatibo. Ginagamit natin ang asin para magbigay ng lasa sa pagkain. Pag wala pong asin, ang hirap pamain. Subukan niyo magluto kayo ng gulay, walang asin. Magprito ka ng isda na walang asin. Mahirap pong kainin yan. Mahal. Ngayon nyo lang maisip na ito palang sodium chloride, napaka-importante sa kusina. No? Pag walang asin. No? So, nagpipreserve ito ng pagkain. At kung tayo ay asin ng sangkatauhan, gaya ng sinabi ni Jesus, dapat nating pangalagaan at ingatan ang buhay natin upang magamit na preservative sa buhay ng ibang tao. No? Bilang karagdagang impormasyon, ang asin po ay ginamit ring disinfectant. No? Disinfectant. At panlinis ng sugat noong panahon ni Jesus. Ginamit rin ito ng mga tao para patigilin ang pagdurugo ng sugat at ginagamit rin ito sa mga sakit sa balat. No? Kahit ngayon, gumagamit tayo ng asin para ipangmumog
para sa mga nakababahalang sinus o para pawiin ang namamagang lalamunan. Ganyan ka-importante ang asin. Ang asin po ay mineral at hindi lang pampalasa. No? Kaya kung tayo ay asin na sangkatauhan, gaya na sinabi ni Jesus, huwag sanang mawalan ng lasa ang buhay natin upang makahikayat tayo ng mga taong sasampalataya kay Jesus sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Ganito po ang sinabi ni Jesus, ulitin natin. Lucas 14:34 hanggang 35, sabi niya, mabuti ang asin. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi, kaya't ito'y itinatapon na lamang, makinig ang may pandinig. Sa umagang ito, tatalakayin natin ang interesting na paksang ito na pinamagatang How to be worth your salt. Ngayon lang niyo marinig itong message tungkol sa asin. No? Kaya, kung itatranslate natin sa Pilipino ang tunay na pakahulugan ng how to be worth your salt, ito'y simpleng, paano ba ako magiging karapat-dapat sa tinatanggap kong sweldo? No? Again, ulitin natin, noong panahon ni Jesus, ginagamit ng mga pagano ang asin para itaboy ang mga masasamang espiritu. Ginagamit din ito ng mga Hudyo sa mga paghahandog sa templo. Ang lahat ng karne ay inaasinan bago ihandog sa Diyos. Sa mga tuwid, kung tayo po ay asin ng sangkatauhan, gaya ng sinasabi ng aklat, dapat handa tayong mag-alay ng panahon sa mga taong walang pananampalataya. No? Kapatawaran kung saan may pagkakasala, kapayapaan kung saan may alitan, at pagkakaisa kung saan may pagkakawatak-watak. Tayo po ang maaaring gamiting preservative ng Diyos sa buhay ng mga tao. Siguro, habang nakaupo ka, nag-iisip ka ngayon, kung pwede kang maging asin ng sangkatauhan. Yan ang unang papasok sa isip mo. Asin ba ako ng sangkatauhan? No? May mga karanasan tayong mapupulot po sa paksangayong umaga, ngunit para kay Apostol Pablo, very well defined yung kanyang layunin. Tulad ng, we need to, Roman number 1, define clear and godly purposes. Define clear and godly purposes. Yan po dapat ang ginagawa ng Christian. Inaalam natin ng buong linaw ang mga layunin ng Diyos sa ating mga buhay. No? Ang layuning maka-Diyos kasi ay nakaugat sa banal na kasulatan. At ito po ay sumasalamin sa mga plano at pangako ng Diyos. Kung hindi ninyo alam, ibig sabihin, hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Nandiyan lahat yan. Kabilang dito ang paglilingkod natin sa iba, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, at pagpapadama at pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ang maka-Diyos na layunin ay binibigyang kapangyarihan po ng banal na Espiritu. At ito ay gumagabay at nagbibigay daan sa mga mananampalataya upang matupad po ang kanilang layunin. Puntahan natin yung letter A. Letter A, Apostle Paul knew his purpose. Dapat tayo rin. Ganito ang nilalaman ng kanyang liham sa mga mananampalataya sa Roma. Basahin natin. Chapter 1, 11-16. Nananabig akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko sa ibang mga bansang hentil. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga,
Nais kong ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Merong pananabik na makadaupang palad niya yung mga tao doon sa Roma, yung mga mananampalataya. But alam naman niyo, kung minsan, may mga dahilan kung bakit hindi natutuloy yung mga lakad natin. Kagaya ko, for example, no? May mga panahon na binabala kong pumunta sa Paisawan, pero sa isang biglaang pangangailangan, ay hindi ako natutuloy. No? Binalak po ni Apostol Pablo na bisitahin ang mga mananampalataya doon sa Roma. At ang layunin niya ay para ibahagi sa kanila ang mga espiritual na kaloob para sa, siyempre, sa ikatatatag ng mga mananampalataya doon. No? Ito yung mga kakayahan o talento na ibinigay ng Espiritu sa ikalalakas ng bawat isa. Napakahalaga nito sa church. No? Nais niyang tulungan ang mga Kristiyano sa Roma na maging matatag sa kanilang pananampalataya upang lalong lumago spiritually. Ang Roma kasi alam niyo, medyo advanced po siya ng panahon yun eh. No? At maraming tao marurunong doon, pero ang problema, yung mga Christians doon ay medyo, alam niyo na, parang nadadala ng sanlibutan. No? Malakas ang batak ng sanlibutan. No? Kaya, ini-encourage niya sila sa pananampalataya upang lalong maraming kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Apostle Paul knew his purpose. Tulad natin, kailangan mo ng letter B, define your purpose. Minsan, kumikilos tayo, lumalakad tayo, magaganda naman yung mga laman ng isip natin. Maganda rin naman yung mga layunin natin. Ang problema, hindi siya well-defined. Hindi natin iniintinding mabuti, pinag-aaralang mabuti, kung paano ba natin gagawin yung mga, mga plano, schedules. Ano ba yung dadalhin mo ron? Kailangan well-defined yan. No? So bilang mananampalataya, tukuyin mo kung ano yung layunin mo sa buhay. Umaattend ako ng church. Bakit? Umuupo ako rito for 1 hour or more. Bakit? What's your purpose? No? Gawin mong personal. Matanda ka na eh. Tanungin mo yung sarili mo. Alamin mo, bakit nga ba ako nag-aaksaya ng panahon sa church? Bakit ako regularly nandito? May plano kasi ang Diyos sa atin. Ang problema, hindi natin matukoy, hindi natin maunawaan dahil nga iba yung iniisip natin. Nakabaling tayo sa ibang mga bagay. Nung ako ay nag-iisip, pumasok sa akin yung sinabi ni Propeta Jeremias. Agad kong binalikan dahil hindi ko naman memoryado. Pero alam ko, sinabi ni Jeremias yun. At nakita ko sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Ang sabi ng propeta, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ang sabi ng Diyos. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ng pag-asa daw. Napaka-importante ng pag-asa. Nung mag-morning devotion kami, tinalakay ko yan eh. Kasi umaasa tayo sa sweldo, umaasa tayo sa magandang bahay natin, malinis, maayos, may aircon, very comfortable. Di ba? Niisip natin lahat yan. Mahal natin yung pamilya natin, masarap ang ulam ngayong tanghali, mamayang hapon mamamasyal kami, etc. Isang araw, nasunog yung bahay mo. Nasunog yung bahay mo. Saan kayo matutulog na mag-anak? Isang araw na walang ka ng trabaho, ikaw yung breadwinner. Paano na? Anong kakainin niyo? Paano yung next meal? Alam mo ba, dadaling ka niya saan? Sa kalungkutan.
Tapos yung demand, very stressful. Kailangan mong kumain, pero paano? Alam mo yun? Naisip mo ba yun? Nasunog yung bahay. Yung mga tao, dahil sa sobrang hinagpis, alam mo ginagawa na? Nagpapakamatay sila. Wala nang ibang paraan, pinakamadali na yon. Magpakamatay na lang para hindi na dumanas ng kahirapan. Yan ang mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Pero ikaw, kilala mo ang Panginoon, kilala mo ang tagapagligtas, may sasandalan ka dahil meron kang Diyos kahit wala ka ng bahay. Yun yung pag-asa. Kung wala yung pag-asang yun, kawawa ang tao. Bakit tayo atin sa church kung wala namang pag-asa? Ba't ako magtuturo, ba't ako tatayo rito ng 1 oras? Kung wala naman ako inaasahan. Dahil ang inaasahan ko, yung pangako lamang ng Diyos, yun lang ang pinangahawakan ko. Hindi yung bahay natin, hindi yung trabaho, hindi yung kakainin. Wala po yan. Mga karagdagan lang po yan na pangangailangan ng tao. Kailangan may bahay ka lang para may matutuluyan ka, para pagka umulan, hindi ka mabasa. Pag umaraw, hindi ka matama ng araw. Yun lang po yun. Ganun kasimple lang yan. Pinaganda lang natin, nilagyan ng aircon, nilagyan ng alfombra, nilagyan ng carpet, at kung ano-anong. Yun lang po yun. Kita niyo yun? Make your purpose realistic. No? Kailangan tukuyin mo ito. Alamin mo ito. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mong basahin ang Bible sa loob ng 1 taon. Yan din ang dahilan kung bakit. Di ba? Hindi yung 1 araw, 2 araw lang, tapos. Maraming pakinabang ang Bible. Yun ang nagpapalakas at nagpapatibay ng loob mo. Sabi ko nga minsan, yung buntong hininga ko, salamat na lang, may Diyos. Paano kung wala ang Diyos? Paano kung absent ang Diyos? Kanino ko tatakbo? Kanino kahingi ng tulong? Kailangan mas mataas ang pangunawa mo tungkol sa Diyos. The Bible provides insights into God's character, nature, and plan for humanity. God is complete. Alam mo yun? Ang pagbabasa ng Biblia, mahalaga. No? Mahalaga po ito. Magkakatid sa iyo ng personal na pagbabago kung isasabuhay mo ang mga turo at aral nito sa buhay mo. Hindi ka pwede magpabaya. No? Yung ginagawa ng iba rito, atin lang. Tapos pagkatapos, fellowship. Pagkatapos ng kamayan, larga, layas, para mga kalabaw na pinakawalan. Naku, mag-iingat-ingat kayo sa ginagawa ninyo. Alam mo, parang nagsasalita ang Panginoon sa akin, sabihin mo sa kanila, yung mga taong yan, na akala nila ay nakapagbayad na sila ng utang dahil umattend sila sa service. Sabihin mo sa kanila, meron silang obligasyon na makipagkapwa-tao sa kanilang mga kapatid. Kasi akala natin, atin tayo ng church, upo. Buti nga, nakaupo kayo eh. Paano yung mga nagtuturo at saka mga umaawit dito? Nakatayo. Sarap ng buhay niyo. Tapos pagkatapos ng kamayan, larga kayo para kayong pinakawalan sa koral. Mahiya nga kayo. Mahiya kayo. Hindi tayo pwede magpabaya, mga kapatid. Magpaplano ka, gawin mong challenging yung plano mo. Challenging. Alam mo yun, hindi yung parang buntong hininga lang. No? Something that will stretch you. Something that will test you. Umalis ka sa comfort zone. Gusto natin laging masarap ang buhay. And please demand some discipline. No? Linawin mo ang layunin mo at gawin mong tiyak. Huwag kang yung gusto ko lang maging mabuting tao. Sa halip sabihin mo, gusto ko maging masunuring Kristiyano. Hindi lang mabuti, masunurin. Struggle ang church eh. Look at our attendance today. Tingnan niyo po, ang daming bakante. Sino upo dyan? Si Satanas? Tingnan niyo, sino upo dyan? Ang Diablo? Anong ginagawa ng mga tao? Walang iniimbita ang mga tao. Gusto nila sila lamang ang mapaliguan ng biyaya at yung mga tao na sa labas, hindi na. Again, make your purpose personal. No, ha? Hindi ibang tao ang gagawa nito para sa iyo. No? Huwag maramot sa iyong mga layunin. I-share mo ito.
And you may also consider what's good for others. At hindi lamang sa sanlibutan ito o sa mga bagay na material. No? Lagi mong luwalhatiin ang Diyos sa iyong mga layunin at makapaghahatid ng karangalan sa Kanyang pangalan. And there are more. No? Letter C. Specific and worthy purposes for you to consider. Pag-isipan mo to. Halimbawa, number 1, in relationship to Christ. Kamusta ka na? Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Nasasabi ba sa sarili mo, Lord, pwede po bang, o nahihiya ka na dahil alam mo na wala kang ginagawa? Puro ka lang hingi. Get mo yun? No? Letter A, to know Christ more intimately. How? Kilala mo ba talaga siya? Kilala mo ba yung namatay sa krus? No? Ito sa libutang to, Holy Week daw eh. Holy Week nasa beach. Nasa mga swimming pool, no ha? Tapos reklamo na reklamo, ang init. Nagbibilad naman kayo sa beach eh. Sino ba ang tama? Di ba sabi niyo ang init? Ang init. Nandun ka sa beach, nagbibilad ka sa beach. Nakita niyo na, no? Sabi ng Diyos, hindi ko kayo maintindihan. No? Sana isang araw, maaari mo nang sabihin yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi po sa Philippians chapter 3, 10-11. Ang sabi niya? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. This is important because if you know Christ intimately, magbibigay ito ng malalim na epekto sa buhay at pananampalataya mo. Maniwala ka. Bakit? As you get to know Christ more intimately, makakapag-develop ka ng isang personal at malalim na relasyon sa Kanya at sa mga aral niya. Alam mo yun? Kailangan maranasan mo to. Alam niyo, I notice, no, daily, every Sunday, no, pagkatapos natin ng service, naku, nandun tayo kagad sa Facebook. Sana ganyan tayo kasinop, sana. Di ba? Pagkatapos lang ng church, nasa Facebook na agad, no? Kilala ba talaga natin si Jesus? Maging mas malalim ang pagkaunawa mo sa kanyang karakter, no? Yung kanyang kalikasan. Ano ba siya? At mga natatanging plano niya para sa iyo. Dahil may plano, binanggit ni Jeremias kanina eh. O ano pa? Letter B, to love Christ more dearly. No? More dearly. No? Juan 14:23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng close ka, intimate ka kay Christ. Yan ang ibig sabihin noon. Meron pang isa. Sa 1:15, sabi, ito matindi. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Intindi mo yun. Ang lahat na may pandinig, makinig. Intindi mo yan. Ano pong ibig sabihin nito? Ang mga talatang yan ay isinulat dahil may ibig sabihin ipahiwatig. Binibigyan din ni Jesus ang kahalagahan ng pagsunod na ito sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga salita. You don't just read it. You don't just read it. No? Ang pagsunod ay isang mahalagang aspeto at tanda ng isang tunay na may kaugnayan sa Kanya. Linawin po natin ang linyang ito. No? Nangako si Jesus na ang umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang salita ay mananatili po sa Kanyang pag-ibig, according to Him. No? Mararanasan mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. No? And this can also lead to increased devotion and commitment to Him. Increase devotion. Pag nababanggit yung devotion, naalala ko, dati mainit sila, umaaten sila ito, ngayon wala na.
Mas mainit na yung kape na iniinom nila. You see what happened? What happened to the believers? Are they truly believers? Kami lang, manggagawa, pastor, manggagawa lang ang nag-morning devotion dyan at saka may ilang extra. What about those so-called Christians daw, puno? Mahiya kayo, Diyos ko. Dapat sa inyo, huwag pakainin. Alam mo kaya, pag ako tumatayo rito, hindi ko kayo hahatiran ng paggiliw. No. Kailangan malaman nyo ng malalim kung ano yung mga ginagawa ninyo sa buhay ninyo. Kaya kayo nagpupunta sa church para marinig ninyo yung mga maaasim at nakalulumbay na mga salita. Kasi gusto kong magising yung conviction ninyo. Baka sakaling yung mga conviction na yan, wala na. Dati mainit ka nung tinanggap mo ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O ngayon, nasaan? Mahiya ka, di ba? Kaya nga sabi ko, sana huwag ka nang kumain. Kakaya. We fall short to the glory of God. Mga kapatid. Kung malalim ang pag-ibig mo kay Kristo, magbubunga ito ng higit na pagpapalagayang loob. Magiging close kayo, at magiging mas personal yung relasyon ninyo. Nararanasan ko po yan eh. Tingnan niyo ninyo ang pastor ninyo, ganito, pero alam ko yung tungkulin ko. Alam ko yung dapat kong gawin. Alam ko yung tinuro na ng Diyos yun. Sinabi na ng kanyang salita. Yun ang kailangan ng tao. Yung ba palagi mo siyang nadadama kahit siyang ka pumunta? Nararanasan niyo ba yun? Kaya hindi ka nag-iisa eh. Di ba? Ganun naman tayo, di ba? Dapat ang Lord kasama mo lagi. Aware ka lagi, even if you're walking alone, in the dark, kahit saan. Alala mo ang Panginoon, kasama ko si Lord. Yan ang unang-una ko natutunan. Dati, kinikwento ko nga sa inyo nung araw, ando doon ng church namin, merong sagingan doon. Christian na ako, ha? Pag magwiwiwi ako doon sa may sagingan, gumagalaw yung mga, may hangin, gumagalaw yung mga dahon. Parang diablo, parang, no, lagot ka. Alam mo, isang araw, natakot ako talaga, ha? Takot ako sa dilim, eh. Isang araw, humarap ako, sabi ko, kasama ko si Lord. Nagwiwi ako, sige, anong ginagawa niyo? Wala yan. Makapangyarihan ang Diyos ko. Kailangan yung personal relationship eh. Kailangan yon. May mga sinama ako sa church, sa Paisawan, mga kapatid. Naku, takot sa dilim. Dinala ko sila, ang higpit ng mga kapit sa akin. Kala mo, bakit kaming gano'n, Pastor, nakakatakot ang dilim mo. Pag malayo ka sa Diyos, ganun talaga yun. Pero kung malapit ka sa Panginoon, alam mo, kasama mo siya eh. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Think about that promise. No? Di ba? Inaalala mo ba ang Panginoon? O pag kami kailangan ka lang? Ang daming tatamaan dyan. Ay ma'am, ay sir. Di ba? Kung yung jowa mo nga hindi nawawala sa isip mo maghapon Jowa lang yan Dapat hindi nawawala sa isip mo ang Panginoon. Hindi ba? Amen? Kita mo na. Paano ka magiging intimate? Hindi mo nga naalala. Letter C. To serve Christ more faithfully. Parang nagiging household term na lang siya. Parang wala na siyang dating. Parang hindi na siya. Alam mo yun? Sabi po sa Colossus chapter 3, verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kita nyo na? Binibigyan din ng talatang ito ang kahalagahan ng paglilingkod ng buong puso. Kilalanin po natin ang ating gawain hindi lamang para sa tao, kundi parang sa Diyos. Ginagawa natin ito hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. No? Buong pusong paglilingkod at itinatampok nito ang ating gawain sa huli ay para sa Panginoon. O sa halip na para lamang sa pagkilala o gantimpala ng tao. Hindi. Alam natin, at the end of the day, there is a reward for us. Ginagawa natin to because we wanted to please God. Because we are that close to Him.
Get nyo? Very close ka sa Kanya. No? Minsan nga, siguro kung naglalakad ka at nagpipray ka, yung simple lang, di ba? Lord, ikaw nang bahala sa akin. Nakita kang tao, yung tao, may gano'n yun. Hindi nila alam nakikipag-usap pa sa Panginoon kasi very casual yun eh. Hindi kailangan maging formal na pupunta ka sa church at Lord, Panginoon, patawarin mo. Hindi po gano'n eh. Sabi ng Panginoon, kaaway ko kayo noon. Naging kaibigan ko kayo at ngayon ginawa ko kayong mga anak. At dahil anak, makakalapit kayo sa akin. Yeah. Sa pamamagitan ng prinsipyong ito, maring gamitin ng mga Kristiyano ang kanilang pang-araw-araw na gawain ng may layunin at kahulugan. No? Alam natin ang ating mga ginagawa at pinahalagahan naman ito ng mata ng Panginoon. No, ha? Ang mindset na ito ay maring humantong po sa paglilingkod ng tapat kay Kristo, nahahantong sa pagbabago ng puso, kung ano ang halaga ng ugali ay mababago at ultimately aayon po sa ating Panginoong Jesucristo. No? Ang mas malalim na paglilingkod kay Kristo ay magbubunga ng pagsunod sa Kanyang mga aral at utos. Pagsunod sa Kanyang mga aral at utos. Think about it. Yun po yun. Huwag yung kung ano-anong pinagbuburiri na. O mamaya-maya, Facebook na naman. Intindihan mo, bakit ako nasa church? Ba't ba ako nandito? Ba't ako tinanim ng Panginoon dito sa church? Isipin mo yun. There must be good reason for that. There must be good reason for that. Gusto ni Lord na lumago ako. Gusto ni Lord na no? Ito ang kailangan nating matutunan. Now, let's go to the next letter. D. To obey Christ more fully. To obey. Sumunod. Sumunod. Sabi po sa Colossus chapter 3, verse 12, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, take note dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat tayo maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba at mahinahon at mapagtiis. No? Nag-aanyaya ang mga talatang ito na tingnan natin ang ating mga gawain mula sa pananaw ng Diyos. No? Dahil hinirang tayo ng Diyos, ang wika ng aklat, buong puso tayong maglingkod ng may katapatan, sigasig, at dedikasyon. Anuman ang ating kalagayan, gawin natin ito. Kasi hindi lamang po tinanggap natin si Kristo eh. After we accepted Christ as our Lord and Savior, there are a lot of things to do. Kailan tingnan mo, ngayon naki-Lord na ako, ngayon ligtas na ako, ngayon binigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Ano ang dapat na gawin ko? Yung ibang tao, pagka binigyan mo ng pera, binigyan mo ng tulong, binigyan mo ng bahay, nag-iisip siyang gumanti ng kagandahan loob doon sa nagbigay. Tayo, ang dami natin tinanggap. At yung tinanggap natin pinakamahalaga, hindi maibibigay ng kahit na sino. Isipin nyo, tinanggap natin yon. Promise ng Lord, para na pong kontrata yon, sealed. Pag pinangako ng Panginoon, dahil sumusunod ka sa Kanya, dahil anak ka niya, dahil ikaw ay sumusunod at nakikinig sa Kanyang mga salita, lahat ng mga pangako ng Panginoon, guaranteed na po yun. Wala hong dapat ipag-alala. Kaya, ang gagawin mo, dahil meron ka ng buhay na walang hanggan, ano pang gagawin mo sa mundong ito? I-please siya, gawin mo yung mga pinapagawa niya, and that's it. Wala kang guilt pagkatapos. Alam mo yun, mamaya, at the end ng sermon, makikita mo kung bakit. No? Ang gawain natin ay para sa Panginoon, sa halip na para lamang sa pagkilala o papuri ng tao. No? Ano pa? Letter A, to share Christ more boldly. 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 Buong tapang yan. Walang takot-takot yan. Kahit saan ako makarating. Kahit ano pa lugar yan, lugar ng mga magnanakaw, lugar ng, doon nga mas kailangan yun eh. Kung saan yung masasamang tao, doon nga magandang dali yan eh. Share Christ more boldly. Sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 6, no? 19-20, sabi niya, ipanalangin din ninyong ako yung pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito.
Minsan naiilang tayo pagpunta natin sa bahay, doon sa Isbagong Barrio, maraming tambay ron. Wala yun, anong tambay-tambay. Kasama ko, Panginoon, dadaling ko ang mensahe ng Panginoon. Anong kakatakot ko ron? Nung araw nga, hindi ako natakot, wala ang Diyos sa buhay ko eh. Ngayon pa ako matatakot. No? Ano sabi niyo sa verse 20? Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Nakakulong na, yun pa ang gusto niya, para maipahayag pa niya. Kahit sa loob ng kulungan, marami na born again doon. Gusto mo ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo? Gusto mo? Interesado ka? Ipag-pray mo at humingi ka ng tulong sa mga kapatid gaya ng ginawa ni Apostol Pablo. No? Alam niyo ako, no, nagagalak ang puso ko. Alam niyo kung bakit? Sa Isbagong Barrio, pinatutuo ko ng Biyernes yan. Yung mga kapatid, very supportive po sila sa Bible study, doon sa programa natin sa Bagong Barrio. Sila ay nag-iimbita ng mga tao para makadalo sa gawain, para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na ito sa kaligtasan. May kasama akong 3 alagad, 3 disipulo, mga kapatid natin na regular na umati ng church. Sila yung, pag nagpapaliwanag ako, basahin natin sa pahayag, unahan yung 3 alagad, lahat ng 3 disciple. Bibigay kagad, babasahin kagad. Ang sarap, may para kaming team. Alam mo, hindi namin ito pinlano. Pero kasi handa yung puso namin na maglingkod sa Panginoon. Kaya naganap yung mga bagay na hindi namin akalain. Pati mga kapatid, ang sipag. Yung mga nagdadala ng kaluluwa ron. Pagdating ng 5 o'clock, akit na ako. Yung mga kapatid na nagdala ng mga kaluluwa sa baba sila, nagpe-fellowship naman sila. Ang ganda ng gawain doon. Nakaka-bless. Parang, alam mo, may kabuluhan yung buhay mo, alam mo yun. Parang, hindi yung nakatambay ka lang sa bahay, nagpe-Facebook ka, nagnood ng TV, no? Kumakain. Parang wala ka na-accomplish. Pero iba yung pagka ganong gawain, parang, sarap ah. Alam mo yung, at the end of the day, may accomplishment ka. Basang-basa ako ng pawis, naliligo ako ng pawis. Siguro pinalalamig ng Diyos yung katawan ko. Alam niyo yung pawis, ba't pinapawisan ng tao para palamigin ng katawan? Hindi niyo alam. Kaya huwag kayo magagalit sa pawis. Pagka nag-hot na yung temperature natin, lalabas yung pawis. Yung pawis ang magpapalamig sa hot temperature para hindi ka ang tawag doon? Ma-high blood o Ano pa po? No? Yung mga contribution ng mga kapatid niyan, siyempre nandito na lahat yan. Hindi ko na makakalimutan yan. Maaaring makalimutan ko yung mga pangalan nila, pero by heart, alam ko kung sino sila. Let's go to number 2. Number 1 is in relation to Christ. Number 2 is in relationship to others. To others. Mga seatmate mo, katabi mo, harap, likod. Anong gagawin mo? Mend a quarrel. Kung may konting gusto sa church, mamagitan ka, huwag kang gasolina. Naintindihan niyo yan? Kung may nagtatalo na sa church, huwag kang gasolina. Ano pa? Ituwid mo yung mali. Huwag yung kakampi mo, kakampihan mo, kasi kakampi mo to, kasi may utang na loob ka sa kanya, pero mali naman siya. Ituwid mo yung mali. Kung may nagkasala sa'yo, anong sabi? Forgive an offense. Be a Christian. Kontento ka na ba sa church? Ganito, ganyan. Ano sabi ron? Make some new friends where you can share your faith. Mga kaibigan, kakilala, mga hindi na long-time friend probably. Meet them somewhere. Masi sa Tapaking o dyan sa, kahit saan dyan, yung something cold, malamig ang panahon. Kasi sa bahay medyo mainit, no? Ano pa? Tumulong ka doon sa mga nangangailangan. Simple lang po ito eh. Ito, very Christian-like talaga yan. Yan lang. Ganun lang kasimple po yan. Let's go to number 3. In relation to how you live. O paano ka ba nabubuhay, kapatid? Paano ka namumuhay ngayon? May mga mali kang pag-uugali. Alisin mo yung mga maling pag-uugali. Break a binding behavior. No? Ano pa? Kontento ka na sa mga alam mo. Hindi. Ang gawin mo,
Learn new skill. Ito mga bonus lang ito, mga kapatid, no? Ano ba? Huwag kang apurado sa buhay. May kasabihan, live one day at a time. Kasi lagi kang busy eh. Ano? Pati nanay mo, hindi mo na, anak yung, mama, saka na lang, may nag-aapura ko. Ha? Pagkatapos ng service, kamayan, takbo na, baba ka agad. No? Before yun, nasa kanto na ng sapote. Mahiya kayo, Diyos ko. Hindi ganyan kayo pinalaki ng Diyos. Tandaan nyo, ang Ama natin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi tayo pinalaki ng Diyos sa ganyang paraan. Let's move on. Let's go to letter D. To be worth your salt. Ito na. To be worth your salt. Define a clear and godly purpose. Tignan nyo? No? Ano? Ulitin natin sinabi ni Jesus. Ano sabi niya? Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapalat muli? Do you have any answer? Paano pa mapapalat? Ano sabi po ng Bible? Wala na pong silbi. Wala nang silbi. No? Paano pa natin may babalik ang alat nito? You know what? Without saltness, we lose our basic nature, our God-given usefulness. Wala na tayong kabuluhan kung magkagayon. Kristiyano ka na lang sa salita. Hindi ka na nakakasunod sa kalooban at gawain ng Panginoon. Ano ka, Christian saan? Ito yun. Pag wala ka ng alat, alam mo yun? Ang ibig sabihin lang ng wala ka ng dating. Hindi ka karapat dapat sa pagkain kinakain mo. Hindi ka karapat dapat sa sweldong tinatanggap mo. Wala kang ginagawa eh. Yan po yun. Gusto mo ng matindi, gusto mo ng maaalat. Yan po yun. Wala kang ginagawa eh. Hindi ka karapat dapat sa kalagayan mo ngayon. Dapat nakahiga ka, dapat may sakit ka. Para makita mo ang Diyos pag nakahiga ka. Nakatingala ka, makikita mo. Kakahiya, di ba? Hindi ka nahiya sa sarili mo. Wala kang ginagawa. Sa bahay, alam mo ba, yung magulang mo, pagod na pagod. Yung nanay mo, ang daming ginagawa. Yung tatay mo, kinakabayo yung trabaho. Ikaw naman, nandun ka lang, pa-relax-relax ka lang. Cellphone ka lang, pa-selfie ka lang. Pa-TikTok ka lang. Mahiya ka. Mga bata, pa-ML. Sus, Ginoo. Dahil tinutukoy tayong asin ng sangkatauhan, dapat po maka-influence tayo sa mga tao. Ma-influence natin sila. Yung mga ginagawa natin na mabuti, yung mga ipinapangaral ng Panginoon na i-deliver natin sa kanila. Ang asin ay nakaka-apekto sa lasa ng pagkain. Ang mga mananampalataya kay Kristo ay napaka-effective sa mga tao sa paraan ng pamumuhay at pagkilos. Hindi ba nagtataka kayo? Minsan sabi ng mga tao, ba't ganyan sila kahit na masaya sila? Kasi yung mga totoong Christian, may Kristo sa loob, masaya talaga yan. Kahit nakapos ang bulsa niyan, masaya siya dahil hindi naman nakaasa doon sa barya. Malinaw yung pag-iisip ng Kristiyano. Alam niya may Kristo siya eh. Oh? Yung ilang mananampalataya, walang nadadalang kaibigan, kapitbahay o kakilala, walang dadala sa church. Ikaw ba yan? Ginagawa mo ba yan? Yan ba ginagawa mo? Walang dating. Wala kang kaalat-alat. Sa mga tambay pare, wala kang dating. Yun ang ibig sabihin. Ulitin ko yung sinabi ni Jesus sa Lucas 14, 34-35. Tama mo ha? Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi. Kahit ito itinatapon na lamang makinig ang may pandinig. Yung mga Christians na walang ginagawa yan, hindi na mumunga. Bukod pa doon sa hindi ka na nga maalat, ang sabi ron, matutuyo ka, isang araw, babaliin ka, titipunin at susunugin. Alam mo yung susunugin, pag narinig ko yung susunugin, naalala ko po impyerno. Diyan mauuwi yung mga taong walang ginagawa.
Kaya ganun na lang ang sigaw ng tinig dito sa may pulpito because we wanted to shout to the world what we are. We are Christians. We are the follower of Jesus. We listen and we obey Christ. Hindi tayo paupo-upo lang, pa-pretty-pretty, pa-pogi-pogi. Diyan, mahiya kayo. Hindi nilagay itong church na ito para dyan. Hindi ito beauty pageant, hindi ito artistahin, mga ano. Wala. Let's go to Roman number 2. Determined to work hard for the Lord. Determined to work hard for the Lord. Letter A, the Apostle Paul served God with all his heart, with all his soul, and with all his being. Sana one day masabi din natin yan. No? That we have all served with all our heart, with all our soul, as a being. Sabi niya sa Roma chapter 1 verse 9, sabi ni Apostle Paul, sabi niya, saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Huwag natin kalimutan na nilikha tayo ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Nililinaw po ito ng Biblia. Basahin pa natin yung Efeso 2:10. Ano sabi niya? Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ng Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ano yung mabuti? Yung sumunod tayo at ipangaral natin ang salita ng Diyos sa mga tao. Binibigyan din ng talatang ito na ang Diyos ay aktibong kumikilos sa bawat isa sa atin. Sa bawat mananampalataya, hinuhubog niya tayo sa ating mga hangarin at pagkilos. Tinatampok rin ang tungkulin ng Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na isabuhay ang pananampalatayang naranasan natin upang matupad ang kanyang layunin. Lahat yung mga Bible studies natin, lahat yung mga every Wednesday na topic natin, you have to internalize those things. Go back to your notes if you're making notes. Balikan niyo yung mga notes niyo. Ito yung laging magpapaalala sa inyo. Ano ba yung nangyayari pagka Miyerkules dito sa church? Balikan mo. Did we come for what? We come to learn. Dumating tayo ito para matuto, para madagdagan yung kaalaman natin. At ang karunungan, ang Diyos naman na magdadagdag noon. No? Ano pa sabi sa Pilipos 2:13? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sa mga kapatid, kung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, ibig sabihin hindi kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Pagka ganun, you're dead. Ha? Ito mga kapatid, tingnan nyo, ito, isipin nyo lang. Halimbawa ako nakatayo ko to. Walang utos ng Panginoon, uy, puntahan mo yung kapatid mo sa may Isbagong Baryo. Ha? Ay, oo nga, no? Oo nga. Nabigla ko naalala. Kapatid, magkita tayo, ha? Punta natin siya, bla, bla, bla. Punta ka ron. Pinapaalalahanan ka ng Diyos. Pero kung nakatayo ka rin, tambay ka, mo cellphone, wala namang message ang Panginoon. Ibig sabihin, may problema ka. Hindi na nagsasalita ang Diyos sa buhay mo. Nakakatakot yan. You are alone. Alam mo yan? Hindi ka na nakakarinig ng tinig. Wala nang nagpapaalala sa isip mo. Saklap yan, kapatid. Saklap yan. Bahagi po ng liham ni Pablo sa mga taga-Pilipos kung saan hinikayat niya ang mga taga-Pilipos na isabuhay yung kanilang pananampalataya. Kita niyo, isabuhay. No? Binibigyan din ang kahalagahan ng pamumuhay na nakasentro kay Kristo at paglilingkod sa iba. No? Meron pa. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 18, ano sabi niya? Sabi niya kay Timoteo, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Yung ebanghelyo, pag sinishare mo, tulong. Malaking tulong po yun. Hindi po pera ang tulong, hindi pagkain, hindi yung limos. Yung sinishare mo yung ebanghelyo ni Kristo ay isang napakalaking tulong sa buhay nila because ultimately, people will change
Naintindihan niyo? Magbabago sila. Bakit tayo nabago? Bakit ako nabago? Dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. May mga taong masisipag na nag-share sa akin. Hindi tamad. Kaya ako nakilala ang Panginoon. No? Gusto ng Diyos na lahat tayo ay maging masigasig at maalab. No? Maalab sa paggawa ng mabubuting gawa. Ang sabi po niya, o sabi naman ni Tito sa chapter 2 verse 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Masigasig. Natutuwa ako, every Saturday, dumarating yung mga alagad. Hindi sila 12, 3 lang. Nakakatawa. Committed sila sa time nila. Nakaka-bless eh. Alam mo na itong mga taong ito ay matinoong pag-iisip. May commitment. And they deserve reward from God. They deserve reward from God. Yung ginagawa nating mga mabubuti, hindi po lumalampas sa mata ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Baka nakakalimutan mo. Kaya nakakahiya pag lalapit ka. Lord, nandiyan ka ba? May kailangan akong problema, Lord. Parang naalala ko yung kaibigan ko. Ting umaga na sa baba ng hagdanan. Hindi ko alam kung saan na siya ngayon. Pero patay na siya. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Ayoko namang hatulan eh. Oh, andiyan ka pa na sa baba. Ang ginagawa mo dyan? Ay, no, good morning. Wala, pinasyalan lang kita. Alam ko na kagad ko anong kailangan eh. Mamaya, magkape ka muna. Bigyan ko ng kape. Nasa baba ng hagdanan yun. Tatabihan ko sa upuan ng hagdanan. Tatanungin ko, kumain na ba yung mga bata? 5 yung anak eh. Naku, yun na nga eh. Hindi pa. Mula pa kagabi, hindi kumakain eh. Biglang yung burden nasa iyo napunta, no? Pag wala ho kung madukot na pera, relos ko. Sangla mo na lang muna to. Kukunin naman niya, alis na yon. Salamat, no? Thank you, no? Ha? Wala eh. Wala sa Panginoon. Buti tayo, no? Isipin mo, no? Ako naiisip ko nga, buti na lang. Dahil 42 na ako na makakilala ako sa Panginoon eh. Hindi ko nakakalimutan yun eh. No? Kaya pagka mananampalataya ka, hindi mo naman nababasa ito o hindi mo ini-internalize ito upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Yun ang pinakamalaking magagawa mo. Ebanghelyo. No? Kaya pag sinasabi mong ikaw ay Kristiyano talaga at wala kang ginagawa, pakinggan mo yung sinasabi ni Santiago. Ano sabi ni Santiago sa 2:7? Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So in short, totoo yung sinabi ko na, patay ka nga. Wala kang kaalat-alat. Wala kang dating. Kumbaga sa wala kang dating kadating-dating. Pero you're calling yourself a Christian. Christian ka? Ako, Christian din ako. Maya ka. Bawat mananampalataya, kailangan gumawa ng mga gawaing may pananampalataya. Yan ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica sa chapter 2, verse 1, chapter 1, verse 11. Sabi niya, ano sabi niya? Pakinggan mo. Dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. Kita mo? Maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag sa inyo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad. Yan. Okay? At maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya. May pananampalataya ka ba? Ayun. Yung wala, paano? Yung walang ginagawa, may pananampalataya pero walang ginagawa, patay. Kita nyo? Narito pa ang ilang mga pahina na mag-aatid ng kaliwanagan sa atin ngayong umaga. Roman number 3, anong gagawin mo? Dedicate yourself faithfully in your duty to Christ. May panahon pa, kapatid. Take your time. No? Take your time.
Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Nako, kapatid, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Tingnan mo ang sarili mo. Ah. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Maging tapat ka sa iyong tungkulin at gawain sa Panginoon. You know what? Paul had a sense of responsibility and commitment. A sense of obligation. Tapat siya sa kanyang tungkulin kay Kristo. Tama lang nang sabihin niya ang ganito sa Romans chapter 1, verse 14. Ano sabi niya? Tingnan niyo. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa mga marurunong at sa mga mangmang. Lahat tayo gagamitin ng Diyos sa mga bagay na yan. Kaya si Paul nakapagsalita naman, di ba? Ang laki ng karanasan niya, ang laki ng hirap niya, ha? Ang laki ng pinagdaanan niya, sobra-sobra. Hindi ko itinataas si Pablo ng higit kay Hesus Kristo. Hindi po. Si Kristo ay taong Diyos. Diyos at tao. Si Pablo, tao lang po. No? Kaya lang natin binabanggit si Pablo to, hindi para gawing mas mataas kay Kristo. Binabanggit natin siya sa kanyang mga pamamaraan ng kanyang gawain. Anong sabi niya? Kaya bakit man siya ginawa ito? Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Ang daming struggles. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Alam niyo yan? Ano na po siya? Hinatulan na siya dyan. Si Paul. Alam niyang mamamatay na siya. Isang tawag na lang yon. Patay na siya. Pero kita niyo naman, alam niya, no? Pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nasaan na tayo ngayon? Sa takbuhan. Baka yung mga taong Kristiyano tumatakbo, tayo nasa tabi. Nagpapaypay, nagpapahinga. Mainit. No? Mamaya, tingnan nyo. Observa nyo, sinabi ko sa inyo, may pagka-uwi, kamayan, tingnan nyo, para mga kalabaw yan. Ay, nako, babae at lalaki, pareho lang. Ay, nako. Kaya nung nakaraan ko, tumayo ko sa babae, sa pintuan. Sa may mismong baba, nakatayo ko. Uwi ka na rin din. Ayaw mo mag-fellowship. Ikaw, wala ka. Ikaw, ano? Ako, pagsabihan mo ng ganun, mahihiya ako. Kaya may church eh. Marami kayong hindi alam. Isang araw tuturo ko sa inyo pati yung Lord's table, kung bakit may Lord's table. Hindi lang yung sinasabi ni Apostol Pablo. Marami tayong atraso sa Panginoon, dapat magsisi tayo. Nais ng Panginoong Hesukristo na magtagumpay po tayo, ngunit kailangang maging tapat tayo sa Kanya. Ganun ang friendship, ganun ang magkasama. Ano ang kahulugan sa buhay mo? No? Hindi ka lang basta dapat makinig. Sa halip sundin mo ang inutos niya. Gawin mo ito ng personal. Kausapin mo sarili mo. Gawin mo ito ngayon sa halip na bukas. Now, not tomorrow. Magkakasakit ka, pakinggan mo, magkakasakit ka at mamamatay. Baka hindi na dumating yung araw na ipinangako mo na maglilingkod ka sa Kanya. Sabi mo lagi, hindi, pagdating na araw, maglilingkod din ako kay Lord. Baka hindi na dumating yung kapatid. Gawin mo ang pananagutang bunga ng iyong mga gawa sa halip na ipasa mo sa iba. Marami ka pang... So, maging tapat ka sa Panginoon at huwag kang gumawa ng anumang dahilan. No? Gawin mo ang mga bagay na ipinag-uutos niya. Napapanahon man o hindi. Whether it is convenient or not. Whether you are comfortable doing it or not. Save your day. Itutok mo ang iyong mga mata kay Jesus lamang at huwag kung kani-kanino. Huwag kang tumingin sa kung saan-saan. Sayang eh. We're a new breed of Christians. Salamat sa taong 2000 natapos na lahat ng problema natin. Yung mga dinadanas natin ngayon, wala po yan. Simple lang yan. Huwag na kayo magtaka kung bakit ma-high blood kayo. Ilang beses na ako na high blood. Huwag kayong mag-alala. Huwag na kayong mag-alala. Kasi darating po yan eh. Itong init ng araw na to, marami nang namatay. Alam ba nyo? Maganda, bago ka mamatay, natutupad mo yung gusto ng Panginoon. Nabibigyan mo siya ng galak sa puso. Yung sinasabi ko po sa inyo, yung pagkatapos ng gawain mo, bang
solve ka, parang basang-basa ka ng pawis, pero, ay, salamat, accomplished na. Ayos. Another day is coming. Wala kasing katapusan dahil nabubuhay tayo. Kaya tayo pinapakain ng Panginoon para makapagpatuloy tayo sa gawain natin. Listen, church, Christian. Kaya tayo pinapakain ng Panginoon, kaya tayo binigyan ng trabaho para makakain tayo, para makapagpatuloy tayo sa kanyang gawain. Hindi para sa ating sarili. Kalimutan mo yung sarili mo. Kalimutan mo yan. Tama mo, ang Diyos maganda yan. Maglingkod ka sa Kanya, kakain ka rin ng masarap. Titikim ka rin ng hindi masarap. Makakapag-travel ka, minsan sa bahay ka lang. Ganun ang buhay. Natural. Very natural. Very normal. No? Pero, ang masarap, yung may natatapos ka, may nagagawa ka. Kasi at the end of the day, sabi mo sa Lord, Lord, salamat, sinamahan mo ako. Kung hindi, ang sarap eh. Sarap talaga. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero huwag kayo magkakarera mamaya. Sa akin pong pagtatapos, no? Para maging karapat-dapat tayo sa asin, maging tapat tayo sa ating mga tungkulin sa Panginoon. Pakinggan natin ang sinabi ng Jesus tungkol sa katapatan. Sabi niya sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Alam mo, ikaw lang at ang Diyos ang nakakakita nito. Yung ibang tao hindi nakikita yan. Pero ikaw, alam mo yan. Ang Diyos alam din yan. No? Nangako ang Panginoon ng malaking gantimpala. Narinig niyo na po ba yun? Nangako ang Diyos ng malaking gantimpala sa kanyang mga anak. Sino po ang nakakaintindi noon? Okay. Nais niya na maging karapat-dapat tayong tagapagmana ni Kristo sa lahat ng kayamanan ng langit. Isang araw, sa araw ng paghatol, listen carefully, haharap ka kay Jesus upang pakinggan ang sasabihin niya. Ito ang gustong-gusto mong mapakinggan dapat. Dapat ito yung mapakinggan mo, Mateo 25:21. Magaling, tapat at mabuting lingkod. Sabi sa iyo, halika, makihati ka sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Hindi po drawing yan. It is a promise. Nananampalataya tayo na si Jesus ay Diyos. Nananalig tayo na walang ibang daan para makapiling natin ang Diyos. Ngunit, sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod, mas makikilala natin ang Diyos at makikita natin ang Panginoon. Maging karapat-dapat ka kapatid sa iyong asin, gamitin mo ang buhay mo sa Kanya, buo, lahat, unconditionally consecrated to Him from this day through eternity. Ang Diyos po ang magpala sa Kanyang salita. Ang Diyos po ang magpala sa Kanyang salita. Takbuhan na! Nakakita niyo na, no? Ha? Kailan magising ang mga Kristiyano, palang pitikin mo talaga yan. No, ha? Tayo pong lahat ay tumayo. At, sige. Marami pa ako talagang gusto sabihin eh. Di ba, Ale? Dadagdagan ko na lang next time. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po sa nakapupukaw na mensaheng pinagkaloob niyo po sa amin ngayong umaga. Lord, it's about time. We feel the heat. We feel sadness around us. Maraming mga tao, maraming mga bagay na hindi alam ang gagawin, Panginoon. But for us, kaming mga anak mo, very comfortable kami kasi marami kaming natatanggap. Mga natatanggap, Panginoon, na mga payo na nagbibigay ng lakas sa amin. Nagbibigay kung bakit nananatili kaming nakatayo.
Salamat sa mga mumunting paalalang ito, Panginoon. Sana sa aming pag-fellowship ay maramdaman namin, Panginoon, ang banal na presensya mo. Ikaw ang sentro ng usapin sa araw na ito. Ikaw ang Diyos naming tagapamahala, nagbibigay ng lakas, nagsusupport ng maraming bagay sa buhay namin. And yet sometimes, Lord, nakakaligtaan ka namin. Sa mensahe ngayong araw na ito, Panginoon, alam ko, Panginoon, maraming mga kapatid na nagising. Ngayon, maaari na lang saliksikin ang kanilang mga sarili kung meron bang alat pa ang buhay nila. Sapagkat kung wala na pong magagawa para ibalik pa ang alat nito. Karapat-dapat ba kami sa aming mga kinikita? Sa aming mga sweldong tinatanggap? Karapat-dapat ba kami, Panginoon, sa mga pagkain na kinakain namin araw-araw? Lord, sana marinig namin yung tinig mo sa pagtatapos ng buhay na ito. Tuloy ka. Tapat. Tumuloy ka tapat. Ama, maraming salamat po. Sana nakinig ang mga kapatid at sana makita nila ang kahalagahan, Panginoon, ng pakikinig at pakikipagkapwa Kristiyano. Maraming salamat po sa iyong masaganang biyaya. Ito po ang aking dalangin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Sumainyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig at pananampalatayang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa ng Panginoong Jesucristo ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Kaya ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Magbatian po tayo. Ang bawat isa ay magbatian.